Okay, update tayo sa BTC. So, nagkaroon ako ng konting free time matapos ang napakahabang urgent work. Siguro mga 14 days ata akong wala, no? So, kailan ba yung FOMC meeting? Tingnan natin saglit. Ang last update ko, natatandaan ko, bandang FOMC meeting pa, no? Ito. CPI pala to, no? Nasaan yung FOMC meeting? Ito. So, ito, no? FOMC meeting, September 19. So, after pa ng isang araw, nag-update ako. So, sakto, no? Sakto sa last video ko. At ang dami kong trabaho bigla. Ay, nako. At hindi pa natatapos yon. Nagkaroon na ako ng konting free time kasi ang dami kong nagawa. So, medyo nabawasan ko yung queue, kumbaga, ng trabaho ko. Anyway, update tayo sa BTC, mabilis lang. So, meron pinakita sa akin si Boss Sensei na video about sa ibang type of wave count, no? Na sa tingin ko possible naman. Pero parang mamaya titingnan natin kung mataas ba yung probability nun. Sa ngayon, nagbe-breakdown tayo, no? So, nakita sa akin ni Boss Sensei, no, nung mga bandang dito yung price, no, na nag-update yung si kuya, kung sino man yun, nakalimutan ko yung pangalan. Nag-update siya na hit yung yung isa sa mga target niyang importante, yung bandang 66k yata, no. So, hindi natin actually alam kung saan banda dito yung pinaka-level kasi hindi dito yung levels natin, no. Pero pwede natin ma-expect baka magkaroon tayo ng swing failure, no. Pero hindi natin makitang may bear swing dito, no. So, sa weekly kaya to? Weekly, hindi rin. No, meron kaya monthly to? Mukhang hindi na ata monthly to, no. Meron na ata sa monthly, no. Bear swing failure, possible. Kasi September 30 na, no. Tapos bukas baka new monthly candle na, no. Kaso monthly, hindi ko sure. Medyo bihirang magkaroon ng swing failure sa monthly unless reversal ng matindi. So, hindi natin sure. Pwedeng mag-drop down natin ng matindi, no, kasi possible. Andi dito rin yung mga area ng natin, no, ng mga levels na pwede nating pag-rejectan. So, yung basa natin dito last time, or more like yung basa natin ay meron tayong malaking ABC correction dito, A, B, at potentially baka dito pa sa 69k yung C wave natin, no. Yun doon sa napanood ko, ang basa niya bullish actually. So, ang weird lang dito, alisin natin lahat to. Ayan. So, meron tayong wave down na ganyan of some sort. At yung paulit-ulit ko sinasabi, no, na dapat tapos na tong dump na to, no. Kung meron tayong triangle wave dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 complete na correction. At dapat nagpa-pump to. So, ang tingin nung analyst na YouTuber na yun, meron tayong impulse dito. Meron tayong second wave dito, or actually baka hindi ganyan, no. Meron tayong impulse dito, meron tayong second wave dito, ang layo ng second wave niya, meron tayong third, fourth, fifth, ganyan. So, pwede naman kaso medyo bihirang mangyari yun, napakabihira. So, ang probability nun medyo mababa. At kung titignan din natin to, parang mukha bang impulse to? Okay, malakas yung buys dito. Sabihin natin merong mabilis na buys. Actually punta tayo ng 1 hour siguro. Teka. Okay. 1, 2, 3, valid pala to, no? 4, 5. With ending diagonal number 3. Rising wedge, no? Rising wedge na number 3.
Okay. So, kaya niya siguro nakikita to as ano, no? 5 waves or impulse daw. Kasi possible pala to. Okay, okay. Pero parang masyadong maiksi to kumpara dito sa napakahabang correction na to. So, ayun lang yung concern ko. Medyo napakahaba ng correction ng number 1 na to, no? Kung ito yung nakikita niya. So, anyway. So, nakikita natin may possibility na 5 waves up to, no? 5 waves up. So, balik tayo ng daily. Paano ba bumalik ng daily ng ayun? So, ang base niya ganito. May first wave tayo dito. Meron tayong second wave na paparating na higher low dapat. Tapos third, fourth, fifth kung saan man ito mga to, no? So, ang galaw ni BTC raw ay ganito. Meron tayong A wave, B wave, at kung saan man tong C wave, no? Pwedeng dito yung C wave na baka running flat correction, or pwedeng sabihin natin C wave na anong tawag dito? Wala, normal na C wavelet na ganyan, kunwari. Na parang flat correction lang. Kasi dito sa loob nito meron tayong expanded flat. Yan, tapos meron tayong potential ABC, kaya siguro gusto niya mag-short dito sa point na to kasi meron tayong target dito. So titingnan natin kung meron ba talagang target. At sa C wave yung etong dump na to ay gumagawa ng C wave ang ang ano niya, ang basa niya. Okay? So far, nagre-reject naman siya doon sa target, no? So, tingnan muna natin, ha? So, kung ganito ang B-wave at meron tayong expanded flat, dapat ang target ni B-wave 1 fib or 1.272. Tingnan natin, mula dito, hanggang dito. Malapit na, no? 1 fib. So may medyo valid yung yung reasoning niya, no? Na dito tayo nagre-reject. Okay. Medyo valid. So ang natin, ang fibs natin ganito dapat no? Ganyan. Dito tayo sa 69k. So kung sa charting natin, bakit dito nagre-reject? Titingnan natin kung may rason kung bakit dito sa 66k ng sarili ng charting ang gamit natin, charting natin, no? So, sa fib retracement, tingnan natin. So, kung ito yung A wave, ito yung B wave, dapat ang target nito 1.272. Malayo, no? Malayo. So, medyo kulang to. Okay? So, may mga nakakita ng tingnan natin kung meron tayong mga resistance dito. Wala tayong clear resistance maliban na lang dito. Ito parang ito. Wala tayong masyadong clear resistance maliban na lang ito. Ginagamit as support, ginagamit as resistance, at ginagamit as parang balimbing na support resistance to, no? So yung support, then breakdown, resistance, breakout, then breakdown na naman, no? So medyo balimbing dito sa 60 around 67k, no? Pero wala sa fibs, no? Hindi natin makikita sa chart, sa sarili nating charting yung fibs nito. So ang pinaka-target dapat, or more like, ang abang lang natin dito, kung magsiswing failure dito, siguro mga 65k hanggang 66k ang target, no? Na mag-wake up dito, then magda-dump. Possible yun. Pero wala siya sa charting natin na may strong level of resistance, no? Maliban na lang dun sa ito, no? Maliban na lang dito, strong level of resistance. So, ang tanong, ito na ba ang ang rejection na inaabangan natin? So, hindi ako nakapag-short dito kasi dami kong trabaho, dami kong ginagawa. Napakahirap magbantay ng may short habang nagtatrabaho. So, wala, di ako nakapag-short dito kahit maaga akong nasabihan na pwedeng, or at least dito raw ang tingin nung analyst na yon. Sa tingin ko kasi hanggang 69k pa rin naman ang target, no? At wala tayong nakitang swing failure pattern. Sa daily, wala. Sa weekly, wala rin. Ata. Tama, wala ata. Tama ba? Wala rin, no? Breakout to, no? Breakout to. No? Almost. Okay, breakout talaga to, no? Tingnan natin ang volume saglit. Walang volume. Tingnan natin ang daily saglit.
nag-volume spike sa resistance, hindi siya sa breakout na gano'n, no? Tapos sideways break, then push up with lower volume. So medyo okay, nakakita tayo ng parang some sort of weakness, kumbaga, with breakout with lower volume. So possible na to, no, na fake out itong area to. So may valid naman yung sinasabing ABC correction nung napanood ko, or yung pinakita sa akin ni Boss Sensei, no. Pero yun lang since medyo kakaiba yung yung mahabang correction na yon, ito, no, masyado mahaba tong correction na to. Kung ganito ang ABC correction na, no, meron tayong A wave, B wave, C wave, at ito lang yung first wave natin. Masasabi ko medyo hindi medyo, no, sa tingin ko napakababa ng probability na ganun ang gagawin. Kung dito man siya mag-reject, baka ma-expect ko ng malakas na tong dump na to sa mga susunod na araw, no? So makikita natin medyo malaki tong candle na to ngayong araw na to, no, kumpara dito sa ito, at comparable siya sa mga ganito, no, ganito kalalaki na sunod din magdadump, no. Medyo malaki to, itong red candle na to, almost sa tingin ko engulfing candle na to, no, na ina-engulf na to. So ang only way lang na ma-confirm natin na magdadump na to, ang problema dito kapag nagdump to, mukha na ba tong 5 wave counts? Ito yung 1 no? Ito yung 2. Pwede bang dito yung 3, 4, 5? So ito yung no, pinag-uusapan natin last 10 days ago na kung magpa-pump man to, dapat makaabutan yung 5 wave counts. Mukhang possible naman. In-expect ko lang medyo higher target. Baka dito pa lang yung 3, at dito pa lang yung 4, at dito pa lang yung 5. Ganyan yung expected ko, no, na bandang 69k. So hindi natin sure. So para malaman natin na invalidated na, or at least dito na siya nag-dump or nag-reject, dito na yung top ng pump na to, kailangan ma-break natin tong 1. Okay? So kapag nakabalik tayo dito sa 60k 500 area, na basta ma-weak down niya lang to, no, kahit ma-weak down yan, invalidated na tong pag-pump na to. Okay? Ibig sabihin, potentially baka mag-dump na to. At kailangan nyo lang tandaan nyo, no, kung ito possible na meron tayong 1 at meron tayong 2 at dito tayo mag-short, baka kailangan natin mag-take profit onti dito kung gusto nyo mag-short dito sa point na to, Okay, kasi possible pa rin naman yun, mababa lang yung probability na dito lang na dito siya mag-bounce. Okay? Medyo mababa yung probability na, kasi ikakaibang impulse to, no? Ay, hindi, sa tingin ko hindi ganun yung yung impulsive move dapat, pero pwedeng mangyari yun. Okay, so ano ba? Ay lang, no, ay lang yung importanteng update sa BTC. Ang tagal lang galaw na to ni BTC, no, medyo nag-grind to the right side, at binabagsak na naman ulit ang price, no. So mas expect ko pa rin, no, itong move na to, okay, sa bandang 69k, kasi meron tayong break. Sa tingin ko itong dump na dito baka pahinga. Kaso medyo worrying sign din na medyo malaki tong red candle na to, pero hindi pa tapos yung araw, So ay lang yun, no, gusto kong sabihin na medyo worrying sign na medyo malaki itong red candle na to sa mga previous na mga dumps natin. Ito medyo malaki yung dump na to. Ito medyo malaki yung dump na to, no? Ito rin, no, medyo malaki itong dump na to. Yan. At ganoon din dito na medyo malaki yung candle na to, at baka mag-dump nga tayo. Okay? So ito siguro update natin. Silipin lang natin si DXY saglit. DXY, lower lows pa rin si DXY, no? Mahina si DXY. So expect natin medyo baka magpump pa si BTC, si SPX. Tingnan natin. XPX,
nasa area na siya ng ano no, ng target natin no. Kaya siguro ano no, medyo nagpapahinga si BTC rin kasi si SPX nagpapakita ng weakness around sa 1.272 no, 1.236. Kapag kasi nag-reject na yan dyan, potentially baka end na ng bull market. At least sa stock market no. Pero ang problema dito no, 5 wave counts na ba to? Ito ba yung first wave count? First wave, second wave, third, fourth, fifth. Possible kayang ganyan. Kasi medyo significant tong dump na to, no? Ito medyo significant to. So, hindi natin ma-i-ignore to ng ganun-ganun lang. At least sa stock market, no? Kasi mas maiksi yung mga candles na ito. Kasi 5 days lang to at siguro ilang oras ba to? 8 to 8 ba? 9:30. Nakalimutan ko anong oras. 9:30 PM ba to up until 5:30 PM o AM o 4:30 AM ba? Hindi ko alam kung anong oras yung bukas ng stock market pero alam ko saglit lang si stock market kung si BTC 24/7 no. So kaya maraming candles si BTC. Ito medyo onti yung candles nito pero since onti yung candles nito at meron tayong mga malalaking ganto, medyo significant to no. So possible na meron tayong second wave dito, third wave, fourth wave, fifth wave, no? Actually, double check natin na. So, kung ito ang first wave, second wave, third wave, fourth wave, ito dapat, no? Pwede natin gamitin, dapat ang target nito 618. So, mula dito sa ilalim, papunta dito, 618 target. Ayun, 618 nga. Okay. So, pasok to, 618. Paano kapag yung 1.272 na fib retracement, 1.272? Ayun, pasok din siya. Pero, pwede pa siyang mag 1.618 kung nasaan si 1.272. No? So, dito. No, kapag fifth wave, pwedeng 1.272 lang hanggang 1.618 rin naman siya. No? So, most likely at mas importante itong 1.272 no. Pero na-meet niya na yung minimum target niya para maging fifth wave siya doon sa fib extension natin. Okay? So, kaya siguro nagda-dump na si BTC kasi may minimum target met dito sa S&P 500 or at least sa stock market mukhang malapit na mag-dump. No? Hindi natin sure pero ito yung pinaka-target ko no, itong box ito. Dito pa rin naman itong box na to. Itong box na to pwede pa rin naman tayo mag 1.618 pero sa lahat ng fibs na nakita ko dito sa shorter time frame, ito yung sinasabing target no 1.272 which is target din naman siya sa longer time frame dito sa mas malaking wave down na to no. So hanggang dito sa area to siguro 1.272. So hindi ko sure kung anong gagawin ni BTC pero in case na sabihin natin may nagkaroon tayo ng overlap dito. So, ito kapag nag-breakout no at bumalik na naman dito, meron siya overlap dito sa potential move up na to or wave up na to. Medyo malaking sign 'yon na tapos na ang bull market. Okay? Dito sa pagbalik niya dito no. At potentially baka ay na yung final move ni BTC dito. I mean ni SPX. Okay. So, yun siguro update natin. Pag-ingatan lang natin si BTC kasi medyo sunod-sunuran siya kay SPX sa tingin ko. Pero hindi na siya ganun kalakas sumunod sa ngayon, no? Si SPX nag-ATH na, ito nag-higher high lang dito, no? Yan, pero hindi siya nag-ATH. So medyo underperforming si BTC kumpara sa stock market kumbaga, no? So ayun siguro update natin. May expect ko baka meron pang isa pang push up dito pero baka dito na rin yung start. Doon tayo magde-decide kung mag-short ba tayo kapag nagkaroon tayo ng break dito. Nabalikan natin to. So sana mag-bounce ng onte para maka-re-enter na medyo mas mataas. Sabihin natin mga banda dito, yan. So ang gagawin, be-break niya to, retest dito siguro, then dump, no? At pwede tayo mag-enter ng short dito pero doon sa sa retest pa tayo enter kasi or at least kahit hindi sa retest pala basta makita nating to no nag-overlap
medyo mataas yung probability na babagsak na yun. Okay? Eventually. Pwedeng mag-bounce pa ng ganyan, pero babagsak para naman yun. Most likely, no? So, kapag hindi naman, kapag nag-higher low naman to ng, ng hindi no overlap to, expect tayo na higher targets. So, mga bandang 69k. Bandang 69k. Then, potentially, baka doon tayo mag-short dito sa mga area to, no? Okay, so ilang i-update natin. Ingat sa trades sa GG's Boys.